nakikita natin yung mga balita lately, ano, yung mga flood control issues, yung patungkol sa pagyayabang nitong mga diskaya na himbis na makabuti para sa kanila, nakasama para sa kanila. At saka itong mga nagaganap na mga pag-ikot, pagtingin sa mga flood control projects at naku po, nakikialam na yung mga makakaliwa. Maganda naman sana okay sana kasi sabi natin, bakit hindi kayo nagre-react patungkol sa flood control kasi 'di ba nakita naman natin yung mga aktivista, hindi sila masyadong nakikialam. Oo, pero nagulat tayo kamakailan lang. Dahil may mga kaganapan na tila mo ha, gumagalaw ang mga komunista. Kanina nandyan sila sa may krame. Yung mga pare na mga, hindi ko alam kung mga pare ba talaga yung mga Judas na yan o mga ginagamit yung relihiyon para sa kanilang mga propaganda. Alam naman natin na mga komunistang mga punyeta. Nandiyan sila sa krame at ang ipinaglalaban nila si Torre. Dahil gigil na gigil daw sila dahil inalis si Torre. Isipin mo mga pari ito. Supposedly, kapag ang pinag-uusapan ay pananampalataya, dapat kaisa yan. Kasi lagi natin sinasabi, isa lang ang Diyos. Maraming relihiyon, maraming simbahan, pero isa lang ang Diyos. Lagi nilang sinasabi yan pero nakita naman natin ang track record nito ni Torre, yung ginawa niya sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. And still, etong mga tatanga-tangang mga pare, parang pinapatronize pa etong si Torre at sila ay nagpunta nga sa krame para magreklamo bakit daw tinanggal etong si Torre. Kung di ba naman mga tanga tong mga putang ina nito, dapat nagrereklamo kayo kay Bongbong dahil si Bongbong ang tumarantado Diyan kay Torre. At dito sabi ko nga sa inyo, ito ang brand ng mga Marcos. Ganito ang brand ng mga Marcos ng politika nila. Di ba? Makikita ninyo. Ang brand talaga ng mga Marcos, ganito, gumamit ng tao. Sinong una nilang ginamit? Ginamit nila si Inday Sara. Ginamit nila yung Duterte crowd. Pinilit nila si Inday Sara na tumakbo ng Vice President kasi ayaw talaga ni Inday tumakbo Mayor lang talaga tatakbuhan niya, pero pinilit nila. Pinangakuan nila ng mga kung ano-ano. Ito naman si Inday na naniwala naman. Siguro hindi rin in-expect kasi ang mga demonyo magaling magpanggap yan Yung mga satanas magaling magpanggap yan, mga bossing. So nagpanggap itong mga Marcos na mabuti silang kaibigan. Ganyan magpanggap ang demonyo. Mag-aanyong tupa. Mag-aanyong pinakamabait, pinaka-righteous na nilalang para makuha ka niya. Pero pag nakuha ka na niya, parang ibinenta mo na yung kaluluwa mo sa demonyo. So ginamit niya ang mga Duterte, hindi ba? Nakita nyo naman, si Pangulong Duterte tinapos ang politika ng mga Marcos at ng mga Cory, ipinalibing itong kanilang tatay na satanas din. Alam naman natin sa impyernong hinayupak na yan na si Bongbong at saka yung tatay niya, mapupunta yan sa impyerno. Ngayon naniniwala na ako doon sa sakit na walang katapusan. Kasi hindi ba yung katawan natin, mga bossing, yung katawang pisikal na katawan natin. Pag tinusok mo yan ng karayom, akala mo nakakaramdam ng sakit yung katawan natin pisikal, nasasaktan tayo, aray. Di ba? Nasasaktan tayo. Pag kinurot mo, nasasaktan tayo. Pagka medyo hindi maganda ang nangyari, nalulungkot tayo. Hindi itong pisikal na katawan natin yung may pakiramdam, sa totoo lang. Ang may pakiramdam, yung kaluluwa natin. At yung kaluluwa natin, walang katapusan yan, walang kamatayan yan. Yung kaluluwa natin, hindi yan nawawala sa ating sirkulasyon. Tignan mo, pag namatay, hindi ba yung namatay na kahit kurot-kurotin mo, wala nang imik yan? Kahit idilat mo yung mata niya, wala nang nakikita yan. Bakit? Kasi nga, patay na yung katawan. Ang natitira na lang, yung kanyang kaluluwa, yung espiritu. At kung ikaw ay masama kang tao,
At kung ikaw ay demonyo, katulad ka ni Romualdez, ni Zaldico, ni Bongbong Marcos, katulad ka ni Claire Castro, katulad ka ni Marcos Sr., ni Pinoy, ganyan. Oo, na binusog mo yung sarili mo sa mga material na bagay, gumawa ka ng kasamaan para ma-accumulate mo lahat, ma-harvest mo lahat ng kayamanan sa mundo. Hindi mo yun kayang dalin sa kabilang buhay. Bakit? Kasi nga, physical yan eh. Physical na na kayamanan. Oo, hindi ka nag-share sa kapwa mo. Hindi ka gumawa ng mabuti sa kapwa mo, bagkus ginamit mo pa yung kapwa mo para pagnakawan sila at mamuhay yung katawan lupa mo sa biyaya ng demonyo. Ngayon, pag namatay ka, hindi mo madadala lahat ng mga yan sa kabilang buhay. Tapos, i-judge ka. Saan ka i-judge? I-judge yung katawan mo, lupa, hindi. Ang i-judge sa'yo, yung kaluluwa mo. Yung espiritu mo. Kasi yung katawan natin, patay yan eh. Ang nagbibigay ng buhay dyan, yung ating espiritu at kaluluwa. At yung kaluluwa na yan, lahat ng mga pinaggagawa mo sa mundo, nakarecord yan sa kaluluwa mo. Ngayon, pag wala na yung katawan mo, wala nang pakiramdam yung katawan mo kasi wala na yung espiritu mo doon, patay na yon. Haharap ka ngayon saan? Sa hukuman ng mga kaluluwa. At i-judge ka according sa mga ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa. Ano yun? Puro kademonyohan. Ayan. So ngayon, dahil itong mga sila Marcos, yan, sila Romualdez, sa impyerno mapupunta yan. Sabi nga nila, mapupunta yan sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Narinig ko dati na yun daw sakit na mararanasan mo doon sa impyerno, walang katapusan. Walang katapusan. Bakit? Kasi nga, yung kaluluwa natin na nagbibigay ng buhay sa katawan lupa natin, hindi na namamatay yun eh. So pag pumunta ka sa impyerno, ang nakakaramdam ng sakit na sa pagbuhay tayo, yung espiritu natin, hindi naman yung katawan natin. Yung katawan natin, hindi naman pupunta sa impyerno. So yung espiritu natin na nakakaramdam ng sakit, lungkot, tuwa, saya, hindi ba? Yun ang pupunta doon sa impyerno. At mararamdaman mo yung init nung asupre, nung kumukulong asupre, unlimited, eternal yun. Habang panahon na nandoon ka, mararamdaman mo yung init na yun at hindi ka magsasawa. You'll never get used to it. Hindi ka hindi ka masasanay doon sa sakit na yun at araw-araw mayat maya na dumadapo yung init na yun sa'yo. Habang nakababad ka doon sa kumukulong asupre na yun, kung gaano kasakit yung nararanasan mo every time na napapasok ka. Kasi pag napasok kang ganun at inalis mo yung kamay mo, nawawala yung sakit. Dito pag nakababad ka sa apoy, hindi mawawala yung sakit na yun at yun yung dudusahin mo sa habang panahon dahil yung espiritu mo hindi mamamatay. Kaya kayong mga nandito sa lupa, gumawa kayo ng mabuti sa kapwa. Huwag kayong tumulad sa mga kawatan na yan na nag-i-invest sa kanilang katawang lupa, kayamanan sa kanilang buhay dito sa lupa. Hindi naman nila yung madadala sa kabilang buhay. Na kahit na anong dami ng pera nila, pag tinamaan sila ng mga kanser, pag tinamaan sila ng mga sakit, naku po, hindi sila kayang iligtas niyan. May nagkwento sa akin isang kaibigan na meron daw silang brad na inatake sa puso. So, madami daw sila sa grupo, kabrad nila yan. Nung nag-post daw na inatake yun sa puso, nagtakbuhan daw sila sa ospital. Kasi nga brad nila nagulat daw siya. Ang pumunta lang, sa dami nila, tatatlo. Sabi niya sa akin, pare, ang yaman nun. Sobrang yaman nun. Sabi ko, bakit hindi siya pinuntahan ng mga, ba't konti lang kayong pumunta sa kanya? Bakit hindi pumunta, bakit walang ibang tao nagpunta sa kanya? Sabi ko, alam mo kung bakit? Palagay ko, kaya siya mayaman kasi nag-ipon siya ng pera.
Oo, yung pera hindi niya shinare sa kapwa niya. May kasabihan tayo. Ang pera, mga bossing, ang pera, supposedly, ginagamit yan para sa kabutihan. Pag nagkaroon ka ng pera, bibili ka ng mga bagay at gagamitin mo sa kabutihan. So kapag kayang pera na yan, naging ganid ka, itinabi mo yan. Inipon mo ng inipon yan. Ayan na, dyan ka na nagsisimulang maging masama. Kasi masyado mo nang binibigyan ng pagpapahalaga yung pera. Oo, sabi nga di ba? It's money is currency. Oh, currency, current. Dapat daw it's flowing. Actually, pag nag-imbak ka nga ng pera, mas lalong babagsak ang ekonomiya di ba? Kasi nga hindi umiikot yung pera dahil karamihan sa mga tao iniimbak yung pera. Pag namatay sila o pagdating sa dulo, mamamatay na sila, hindi nila alam kung paano nila uubusin na kahit na anong bayad nila sa mga doktor. Hindi na kayang gamutin yung mga sakit nila. Hindi sila nakagawa ng mabuti sa kapwa using yung mga pera nila. Bagkus ginamit nila yung mga pera nila para busugin yung katawang lupa nila na hindi naman nila mapapakinabangan sa afterlife. Oh, so currency, current, it's supposed to be, ang pera is supposed to be used, gamitin, ipambili. Kung sobra-sobra ka, bumili ka, ialay mo doon sa mga kulang-kulang naman sila, di ba? Sa ganung paraan, nag-i-invest ka sa iyong espiritu kasi yung yung sayang ibinibigay naman nung ikay nakakapag-alay ng iyong biyaya, yung saya naman na binibigay nun sa tao sagad din hanggang langit. Kaya nga pagka nagbibigay ka, masaya yung kaluluwa mo, o kapag mapagbigay ka, kapag dating nung panahon na nagpunta ka doon at humarap ka sa hukom at napunta ka doon sa buhay na walang hanggan, sa langit, abay, wala nang katapusang kaligayahan yun. Mayaman na mayaman ka doon. Mayaman na mayaman kayong lahat doon. Sabi nga daw sa nasusulat yan daw ay daan-daan libong kilometro parisukat na ginto ang nilalakaran mo dyan. Oo, lahat ng mamahaling mga bato, diamante, lahat ng klase ng mga bato na maisip mo nandiyan. Ang totoong kayamanan nandoon sa pupuntahan mo sa buhay na walang hanggan. Nandoon talaga. Kaya itong mga hayop na ito, na mga ganid sa kapangyarihan, yung mga ganid sa pera, yung mga nanloloko ng kapwa, mapupunta yan doon sa dagat-dagatang apoy. At again, tandaan nyo ito, yung kaluluwa nila na nakakaramdam ng sakit, ng pighati at kaligayahan, yun ang dadalhin doon sa apoy. At hindi sila masasanay sa sakit na mararanasan nila dun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesan sigaw, katotohanan ang laban. Sa